Hello, magandang hapon mga ka-farmers. It's Friday, April 5, 2024 mga ka-farmers. So, nandito tayo sa area ng ating ampalaya, Galaxy Max mga ka-farmers. Bago tayo magpitas ng ika-10 pitasan mga ka-farmers, pasyal-pasyal muna tayo bago pitasan bukas mga ka-farmers. So, ano ba mga pangyayari dito? Every day tayo nagpapatubig sa ating area mga farmers. So kita nyo yung gilid ng ating plastic mulch ay basang basa dahil pinabahaan natin ng tubig mga farmers. So hindi pa baha mga farmers na medyo malakas. 1/2 lang yung hose na ginagamit natin sa water pump. Then ang lakas ng ating pump na ginagamit mga farmers is 12 seconds per gallon mga ka-farmers. Okay, so bago ang lahat mga farmers, kung kakapanood mo lang sa aking mga video dito sa aking YouTube channel mga farmers, please consider to subscribe my YouTube channel, like and share mga farmers, Farmer Montijo Vlog. Okay, so yung area natin mga farmers, grabe ang init, no, hindi na mabilang kung ilang buwan yung walang ulan dito sa Cebu mga ka-farmers. Mabuti yung ibang lugar inuulan mga ka-farmers. So dito sa aming area, maghintay na lang kami kung kailan uulan. But anyway, meron naman kaming mga paraan. Hindi man umuulan, meron tayong mga remedy na ginagawa. So tulad halimbawa, kung tayo naghahanda para sa panibagong taniman ng panigang, so gumagamit tayo ng seed tray, soil medium. So siyempre nakapaghanda pa rin tayo kahit sa mainit na panahon mga farmers. Going back to our ampalaya mga ka-farmers, so ganun pa rin yung problema. Grabe mga ka-farmers, yung abnormal size, sharp pointed figure mga ka-farmers, yung ating ampalaya. Medyo hindi man sila gaanong marami, pero mayroon talaga. Siguro hindi din naabot sa 5%, siguro na lang sa 2% siguro mga farmers. Tulad dito, so sharp pointed. Ano bang mangyari kapag ang ampalaya mo ay ganito yung forma? So hindi ito lalaki mga ka-farmers, at saka may hinog lang yan pagdating ng panahon. Tulad dito, siguro dito bukas may hinog na to. So hindi yan tutuloy. So wala tayong magawa kundi tapon na lang. So ganito yung area natin, marami namang bunga mga ka-farmers. So i-zoom natin ng konti ha. Sana bukas mapitas to lahat kasi pinainom natin ng tubig. Okay, so marami naman. Araw-araw mga farmers tayo po ay gumagastos ng gasolina mahigit siguro nasa 3 liters lang yung makukonsume natin ng tubig mga ka-farmers, kasi everyday tayo nagpapatubig. Bali 1 gallon per holes mga ka-farmers. Ang ginagawa natin, lagyan natin ng 1 gallon dito, then another sa butas sa puno, then doon another na 1 gallon mga ka-farmers. In-estimate natin, hindi naman natin binibilang yung tagas ng tubig kasi nakakapagod naman mga ka-farmers kung bibilangin pa natin. I-estimate na lang natin at tayo nag-relax, naghawak sa ating hose, so hindi na natin binibilang. So basta at least estimate ng farmers 12 gallons 1 gallon, sorry po. Okay, so iba talaga ang performance sana ng ampalaya dahil sa dahon natin hindi pa talaga hindi nalanta yung dahon mga ka-farmers kasi may edad na yung ano natin, yung bungbong. So may kaedara na mga farmers, pero hanggang ngayon still fresh dahil sa walang ulan. Hindi na tamaan ng fungus, kasi yung problema mga ka-farmers, yung fungus ay nanggagaling sa malakas na ulan. Kaya nga kapag palaging umulan, so siyempre palagi din tayong nag-spray mga ka-farmers ng mga fungicide or mga antifoliar. Then kapag tuwing tag-init, so limitado lang tayo, limitado lang kami. So depende po sa farmers. Hindi ko alam sa ibang farmers mga ka-farmers kung nag-apply ba sila ng ganitong sistema na bihira lang nag-spray ng fungicide dahil wala namang
masakit yung ating tanim, maliban na lamang po sa abortion na nangyari, yung sharp pointed na forma ng ating bunga ng ampalaya na hindi natuloy mga ka-farmers, tulad na lamang po dito. So wala talagang option kundi bunutin at itapon na lang mga ka-farmers. Bale, yung pagkain natin dito sa ngayon mga ka-farmers is 5 kilos per drum. So nag-reduce tayo mga ka-farmers dahil grabe, hindi talaga kayang ipakain lahat sa ating tanim yung 7 to 10 kilos mga ka-farmers, dahil limitado lang po yung active na roots ng ating tanim, dahil hindi po lahat nakaano ng tubig. So limited yung ugat na nakasipsip ng abono. So siyempre hindi masyadong makain lahat, baka masira lang yung ugat ng ating tanim. So ginagawa natin, nag-reduce tayo ng abono mga ka-farmers from 7 kilos going back to 5 kilos mga ka-farmers. So dahan-dahan na lang natin ito pang survival, kasi hindi talaga kaya natin na ibubulto natin yung pagkain ng ating tanim para magbigay ng maraming bunga, dahil sa init ng panahon hindi talaga kaya nila mga ka-farmers na mag-perform ng mabuti. So as expected mga ka-farmers, konti lang yung pitas natin, tulad na lamang po sa ibang mga nagtatanim ng ampalaya sa ngayon. But okay lang, survive pa naman tayo mga ka-farmers, kasi may bunga naman, hindi naman natamaan ng barako. So yung problema lang natin dito sa area mga ka-farmers is kahit gaano karami yung tubig na i-apply natin, iba talaga kapag umuulan mga ka-farmers. But anyway, nagsusurvive naman yung tanim natin, pero lesser talaga yung performance ng ampalaya. Hindi tulad sa panahon na mayroong mag-insert talaga ng ulan, talagang mabilis lumaki yung bunga ng ating ampalaya. Sa ngayon, hindi gaano kabilis ang performance ng bunga mga farmers, dahil supposedly mag-harvest po tayo every other day ng ampalaya. But sa ngayon, ang nangyari mga ka-farmers ay twice a week na lang po tayo nag-harvest ng ating ampalaya, kasi nahihirapan tayo sa kalisod mga ka-farmers sa paghabol sa paglaki ng mga bunga mga ka-farmers. So hanggang dito na lang po muna tayo mga ka-farmers, dahil tapos na po kami magpapatubig.